you, Ashley? Kanina pa ako dito sa labas ng school. Galit kaagad ang sumalubong sa akin. Napapikit ako dahil sa lakas ng boses niya. Sorry, nandito na ako sa mansion. What? Nag-commute na ako. Pagsisinungaling ko. Huwag ka na magsinungaling, Ashley. Kanina hindi mo sinasagot ang tawag ko. Ngayon sasabihin mong nasa mansion ka? Saan bang bahay mo? Nasa mansion ka na ba nakatira ngayon? Hindi ba sa akin ka nakatira? Sabihin mo nga sa akin, si Harold ba? Hinatid ka na naman ba niya dyan? Galit na tanong nito sa akin. Natigilan ako. Hindi ako nakasagot. Ashley! Answer me fucking question! Si Harold ba? Hinatid ka ba niya? Napapikit ako. Oo. Hinatid niya ako dito. Medyo. Ramdam ko ang galit ni Aaron sa kabilang linya. Hindi ba't sabi ko susunduin kita? Bakit hindi mo man lang tinanggihan sa Harold? Dahil ba crush mo? Alam mo bang ilang minuto na ako naghihintay sa'yo dito? Damn you, Ashley! Huwag ka na magalit. Uwi na ako. Hindi na ako papasok sa mansyon. Uwi na ako. Huwag mo na rin ako puntahan dito. Kaagad na sabi ko't kumilos na para lumabas na ng gate. Who the hell are you para puntahan pa kita dyan? Isa ka lang basura. Isang basura na nagpapainit ng ulo ko. Damn you! Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang malakas na pagbagsak ng kung anong bagay. Wala na sa linya si Aaron. Umakyat ang kaba ko dahil alam kong galit na naman ito. Pagkalabas ko ng gate, kaagad akong pumara ng taxi para mapadali ang pag-uwi ko. Mauna man lang ako kay Aaron sa pag-uwi. 30 minutes na karating na rin ako sa bahay. Nakahinga ako ng maluwag. Pinabuksan ako ng gate ng security guard. Nandito na po ba si Aaron, Manong Guard? Hindi pa po umuwi si Sir, ma'am. Sagot naman ito. Nakahinga ako ng maluwag. Mas mabuti na yung nauna ako sa kanya. Baka mas lalo pa siya magalit kapag nakauwi na siya dito nang wala pa rin ako. Pagpasok sa loob, kagad akong dumiretso sa silid ko. Nang pihitin ko ang doorknob, hindi ko mabuksan. Teka, bakit ayaw? Hindi ko naman ito nila kanina. Nakailang pihit pa ako pero ayaw talaga. Paano ako makakapag-bihis nito? Bumalik ako sa living room area at umupo sa couch. Inilapag ko rin ang bag ko sa couch. Hinabad ko na rin ang sapatos ko. Nagpahinga muna ako ngunit sa paghiga ko sa couch, tuluyan na pala akong nakaidlip at nakatulog. Nagising ako sa ingay. Ibinulat ko ang mga mata. Tumambad ka agad sa aking paningin si Aaron. Napabalik ko sa kwat na paupo. Aaron? Sambit ko. Kinakabahan dahil sa klase ng tingin niya sa akin. Mapupungay ang mga mata at namumula. Taka, lasing ka ba? Tanong ko sa kanya. Sa halip na sagutin ako, bigla niya na lang akong hinilang palapit sa kanya. Tell me, Ashley, who is more handsome between Harold and me? Just one wrong answer, and I'll do you all night long. Nalaki mga mata ko sa banta niya, and at the same time napalunok ako. Aaron, lasing ka. Itinula ko siyang palayo pero ang higpit ng pagkakahapit niya sa bewang ko. I'm not drunk, Ashley. You think I've forgotten what you did earlier, huh? Mas lalo pa niya hinigpitan ng paghapit sa bewang ko. Inilapit ito ang kanyang mukha sa akin, sapat na para mas lalo kong maamoy ang amoy alak niyang hininga. Aaron, lasing ka. Dadali na kita sa silid mo. Pilit kong tinatanggal ang kamay niyang nakapulupot sa bewang ko habang pareho kami magkaharap sa isa't isa. Amoy na amoy ko at nanonood sa ilong ko ang amoy alak nitong hininga. I'm not drunk, Ashley. I know what I'm doing. Baka nakakalimutan mo na silid na nating dalawang silid ko. Mag-asawa na tayo, Ashley. Dapat binibigay mo sa akin ang gusto ko. Nang sabihin niya iyon ay bigla siyang yumuko at mas lalo pang hinigpitan ang pagkahapit sa bewang ko at tsaka niya mariing hinawakan ang aking baba at pinisil saka tuloy ang inangkin ng aking labi. Aaron! Nahirapan na sambit ko dahil pisil niya ang pangako habang hinahalikan ako. Ayaw niya akong paalisin kahit itulak ko siyang palayo sa akin ay hindi pa rin niya ako pinapakawalan. Nasasanay na nga ako sa mga ginagawa niya sa akin. Noong una ayaw na ayaw ko ngunit nang magtagal ang ginagawa niyang paghalik sa akin na tila nawawala na ako sa aking sarili dahil sa galing niyang humalik ay napapaubayan na lang ako. Kung saan-saan humahaplos ang kamay niya sa parte ng aking katawan. Nagmamadali na tila ba hinahabol ang bawat galaw ng kamay niya. Hinahanap ang madadaanan para lang makapasok sa suot kong uniform. Hindi pa ako nakakapagbihis dahil nga sarado ang silid ko. Alam kong gusto mong ginagawa ko. You can't refuse me, Ashley.
I'm good when it comes to this. He smirked, then claimed my lips again. Naghahalikan kami hanggang sa paupuin niya ako sa couch. Hindi pa rin niya binibitawan ang labi ko. Nakatingala ako habang siya na may nakayuko hanggang sa tumabi na rin siya sa akin sa couch. Pumwesto siya sa likuran ko. Hinahalikan niya pa rin ako. It's all mine, Ella. No one else can taste you but me. Do you understand me? Ashley, my wife. Naiintindihan mo ba ako, Ali? He asked again, making me nod. He grinned. Alam kong hindi mo ko matatanggihan. Haplos ko palang tumitirik ng mga mata mo. Napasingap ako nang marinig ang pagkawarak ng aking uniform. Aaron! Sinunod naman niyang punitin ang palda kong uniform. Aaron, bakit mo palagi mong pinupunit? Magtataka na si tita. Mama Carmela kung bakit lahat na lang ng uniform ko ay napupunit. Reklamo ko dito. Then tell her the truth. Sabihin mong pinunit ko. Nalalaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Pagkatapos ngumisi naman ito. Kapag sinabi mo yun, magtatanong sa mom ko bakit ko pinunit. Ikaw na bahala sumagot kung anong palusot ang dadahilan mo. Mas lalo itong ngumisi. Ilang beses niya akong inangkin hanggang sa mapagod siya at nakatulog sa tabi ko. Hindi pa ako nakatulog dahil tinititigan ko pa ang kanyang muka. Ilang minuto ko yata siyang tinititigan at hinaplos ang matangos niyang ilong, ang malambot at mapula niyang labi hanggang sa bumaba ang aking paningin sa kanyang mabalahibong dibdib at bumaba pa sa kanyang puson. Napalunok ako nang dumako pa ang aking paningin sa kanyang pagkalaki. Ay, Ashley, tama na. Huwag mo nang pagnasaan. Ilang beses naman pumasok sa iyo yan tapos pagnanasahan mo pa. Kagat labi kong kausap sa aking sarili. Kaagad kong hinila ang kumot at tinakpan iyon. Parang natatampa ka sa akong hawakan yun. Ayoko namang gawin iyon. Yung nasa isip ko. Baka magising si Aaron at buong magdamag pa niya akong angkinin. Kinaumagahan, bigla akong bumalikwas mula sa aking pagkakahiga na maalala nangyari kagabi. Sinulyapan ko ang aking katabi ngunit wala na doon si Aaron. Napatingin na lang ako sa banyo nang marinig ang pagbukas ng pintuan nito. Tumambad si Aaron sa aking harapan. Katatapos lang yata niyang maligo. Nagpupunas ng basang buhok. Bumaba ang paningin ko sa umbok na pagitan ng kanyang mga hita. Napalunok ako nang maalala ang nangyari kagabi. Gising ka na pala. Tumayo ka na dyan at maglinis ng katawan. Aalis tayo. Saan niya? Saan tayo pupunta? Hindi ba check up mo ngayon? Natigilan ako at sandaling nag-isip. Tsaka lang nag-sink in sa akin na ngayon ang check up ko sa OB. Paano mo nalaman? Is it important to you to know how we found out? Pagsusungit nito, sungit talaga ng hudas na ito. Pagkatapos niya makailang round sa akin kagabi, ganyan na naman siya sa akin. But at least ngayon sasamahan niya na ako sa check-up ko. Tatayo na sana ako nang may marinig akong katok mula sa pinto. Napatingin sa akin sa Aaron. It's Yaya Nelia. Diyan ka lang muna sa kama. Bubuksan ko lang ang pinto. Paalala niya at saka lumapit sa pintuan at saka binuksan ito. Yaya Nelia? Kailan pa nagkaroon ng maid dito? Breakfast niyo po, sir. Rinig ko sabi ng may edad na babae. Lumapit sa akin si Aaron, dala-dala ang food tray. Breakfast in bed, my little wife. Sad nito, kagat ang labi kong napatingin sa kanya. Hindi ako sanay sa sweet words niya. Huwag ka nang umupo dyan. Bumangon ka na at kumain. Kailangan na natin maaga sa OB mo dahil may pupuntahan pa ako. Sasamahan lang kita sandali para malaman ang kalagayan ng baby. Napangiti ako sa sinabi niya. Ibig kayang sabihin nito, tanggap niya na ang bata na nasa sinapupunan ko. Kagat ang labi kong napatingin sa kanya. Don't look at me like that, Ashley. I know what's on your mind. Hindi ako nababaliw dahil nagiging mabait ako sa iyo ngayon. Iniisip mo yata nababaliw na ako. Sabi pa niya, hindi ah. Kaagad na sagot ko. Sabay kaming kumain. Pasimple ko naman siyang pinagmamasdan habang kumakain kami. Yung ilong niya talaga ang palagi kong tinitingnan. Pagkatapos kumain ay nagbihis na rin ako. Pinagbawalan niya ako sa suot kong jeans. Pinagbihis niya ako ng maternity dress. Halata na kasi masyado ang tiyan ko pero pilit ko itinatago iyon sa pagsusuot ko ng pantalon. Pero ngayon pinagsuot niya ako ng maternity dress na mas lalong nagpahalata sa tiyan ko. Nasa loob na kami ng ospital. Nakahanda na ako para sa prenatal check-up ko. Humiga ako para tingnan ang heartbeat ng baby. Napangiti ako dahil sa lakas at ingay gawa ng fatal Doppler na nakalapat sa aking tiyan. Napatingin ako kay Aaron. Nahuli ko siyang seryosong nakikinig sa heartbeat ng baby. Tumikim siya at kinausap ang OB ko.
pagkatapos ng heartbeat check-up. Ako naman ay lumabas na muna. Hindi ko na alam ang pinag-usapan nila. Hinintay ko na lang siya sa labas. Ilang minuto din akong naghintay. Sa wakas, lumabas na rin si Aaron. Ano kaya pinag-usapan nila ng ubi ko? Let's go! Pagyaya niya, hinapit niya ang bewang ko. Kagat-labi akong sumabay sa paglakad niya. Hindi ako sanay sa ginagawa niya. Bakit kaya ang lambing at bait niya sa akin ngayon? May time na napapasulyap ako sa kanya habang naglalakad kaming palabas ng ospital. Nasa pasilyo na kami nang matigilan siya sa paglalakad. Na-freeze sa pagkakatayo sa Aaron. Binitawan niya ang bewang ko. Napatingin ako sa aming harapan. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makilala kung sino ang nasa aming harapan ngayon. Also wearing a maternity dress. Bumaba ang paningin ko sa umbok ng kanyang tiyan. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Muli kong sinulyapan si Aaron. Pakiramdam ko na out of place akong bigla. Minsan ko lang siyang nakita pero alam ko at kilala ko kung sino ang nasa aming harapan. Lara, sambit ni Aaron. Ramdam ko sa boss niya ang pangungulila. Mas lalong bumilis ang kaba na nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Sa halip na sagutin ni Lara ang pagtawag ni Aaron ay tumalikod lang ito sa amin. Muli kong hinawakan ang kamay ni Aaron ngunit binitawan niya lang ang kamay ko. Nilingon niya ako kaya umiling-iling ako para sumayan niya sa kanyang huwag niyang sundan si Lara. But his jaw tightened. Who are you to dictate me? That was the word he answered me before he turned his back on me and hurried to follow Lara. Third person's POV. Lara! Tawag ni Aaron hanggang sa makalabas siya ng back exit ng ospital. Nabutan niya ito at kaagad na hinawakan ang braso nito. Lara! Sambit niya. Nang humarap ito ay ganoon na lang ang kanyang pagkadismaya nang masilayan ang mukha nito. Hindi si Lara ang babaeng naabutan niya. Alam niyang nakita niya si Lara. Hindi siya nag-iilusyon. Alam niyang si Lara talaga ang nakita niya. Nakakasigurado siya doon dahil nakita rin iyon ni Ashley. Pinigilan pa nga siya ni Ashley para lang huwag sundan si Lara. Ngunit ibang babae pala ang nasundan niya. Bakit po? Tanong nito. Nothing. Sa poon noon na sagot niya. Tumalikod na rin ang babae sa kanya at nagpatuloy na sa paglalakad. Napatingala siya sa kawalan at mahinang tinampalang kanyang noo. Lara, where the hell are you? Bakit ba ayaw mo magpakita sa akin? Tanong niya sa kawalan. Maaaring namaligmata lang siya kanina. From now on, kakalimutan na kita. Tatanggapin kong wala ka na. I will try to turn all my attention to others to forget you. Sambit niya sa kawalan. Naalala niyang nasabihan niya ng masakit na salita sa Ashley kanina. Bumalik siya sa pinag-iwanan niya kay Ashley ngunit wala na ito. Sinubukan niyang tawagan sa Ashley ngunit walang sumasagot. Ring lang ito ng ring pero hindi sinasagot. Shit, Ali! Answer my damn calls! Naiinis na sambit niya. Nakailan pa natawag ang ginawa niya ngunit hindi man lang sumagot sa Ashley. Ashley's POV. Nanatiling nakaawang ang labi ko ng mga ilang minutong nawala sa paningin ko sa Aaron. Tinikom ko na lang ito nang ma-realize na para na akong baliw dito na nakatayo habang nakaawang ang labi ko. Sa isang iglap, iniwan niya ako. Hanggang ngayon si Lara pa rin. Si Lara pa rin ang mahal niya. Sino nga ba naman ako? Ako yung sumira sa kanilang relasyon. Ako yung never na magugustuhan ni Aaron. Never niyang mamahalin. Never niyang tatanggapin sa buhay niya. I wiped the tears that suddenly fell from my eyes. Bahagi akong ngumiti. Hindi ako umiiyak dahil mahal ko si Aaron. Okay na akong crush ko si Harold. Pero ang mahalin si Aaron sa sandaling panahon na magkasama kami. Ang labo naman siguro nun. Wala naman siyang magandang ginawa sa akin. Puro masasakit na salita lang naman ang narinig ko mula sa kanya kaya paano ko siya natutunang mahalin? Nasasaktan ako. Bakit ba ako nasasaktan? Muli akong pumikit at sa pagpikit ko, sunod-sunod na bumagsak ang mga butil ng luha ko. Ngayon ko lang naramdaman ito. Hindi ganito ang naramdaman ko noon kay Harold. Hindi pa ako umiyak kay Harold. Kahit alam kong ikakasal na siya. Walang tumulong luha mula sa aking mga mata pero bakit kay Aaron? Sa kanya lang ako sobrang nasaktan ng ganito. Pinunasan kong aking mga luhang tumakas sa aking mga mata at saka matuwid na naglakad palabas ng ospital. Naglakad na muna ako kahit mainit ay hindi ko naramdaman ang init na tumatama sa aking balat.
Tirik pa ang araw dahil tanghali pa lang. Napadaan ako sa street foods. Lumapit ako dito para bumili muna ng kikiam at calamares. Bigla kasi ako natakam sa amoy nito. Manong, 5 nga pong calamares at saka 5 din po na kikiam. Sabi ko dito. Binigyan niya ako ng baso na plastic at nandoon ang kikiam at calamares. Umalis din kaagad ako pagkatapos kong bumili at muling naglakad. Naalala ko na naman si Aaron. Siguro sa mga oras na ito'y magkausap na silang dalawa ni Lara. Baka sa mga oras na ito masaya na silang nagyayakapan sa isa't isa. Baka nga pinatawad na ni Lara si Aaron. Ang daming bumabagabag sa isip ko. Hindi ako makakain ng maayos. Ano naman sa akin kung magkaayos silang dalawa? Dapat nga matuwa ako dahil magkakaayos na silang dalawa. Hindi na ako makakaramdam ng guilty dahil sa ginawa ko. Napailing-iling ako. Kinaba ko ang aking dibdiba. Bigla na naman tumulong aking mga luha. Tama na, please. Hindi ko gusto si Aaron. Si Harold ang gusto ko. Si Harold lang. Gusto kong isigaw sa kawalan ang katagang iyon ngunit hindi ko magawa dahil nandito ako, naglalakad sa tabi ng kalsada at marami din mga tao na kasabayan ko sa paglalakad. Nang makaalis sa maraming tao, nakahinga na ako ng maluwag. Nandito na ako sa may tulay. Binilisan ko talaga ang paglalakad ko para makaalis kaagad sa napakasikip na naguunahan ng mga tao sa kalsada. Sa wakas, nakaalis din ako at kukunti lang ang kasabayan ko. Naniningkit ng mga mata ko dahil sa sinag ng araw na sumasalubong sa akin. Ano na, Ashley? Wala ka pa bang balak na sumakay? Kinausap ko na lang ang sarili ko. Ngayon ko lang napansin na hindi ko pa pala nauubos ang calamares ko. Sa dami ko ba namang iniisip? Isa pa, may patulo-tulo pa ng luha ang trip ko. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi ko na kasi masyadong dinibdib ang nangyari kanina. Pipilitin kong tanggapin na kahit kailan hindi ako mamahalin ni Aaron. Pinipilit kong tanggapin na tanging si Lara lang ang mahal niya para hindi ako masaktan ng sobra. Huminto ako at lumapit sa railings ng tulay. Naisip ko kung mabubuhay pa ba ako kapag tumalon ako dito. Dumungaw ako at alam kong napakalalim ng tubig na ito. Nasa ganoon akong posisyon na may bumusina na lang bigla. Napalingon ako sa aking likuran at ganoon na lang ang pagtataka ko na makitang pamilyar ang sasakyan na nasa harapan ko. Binaba nito ang tinted window. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang masilayan ko doon si Aaron. Sumilip at kaagad na sumigaw. Are you planning to jump off the bridge? Do you want me to push you further? Sigaw niya. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya nandito? Akala ko ba sa mga oras na ito yung masaya na silang dalawa ni Lara na nagyayakapan? Umalis ako sa pagkakadungaw ko sa tulay. Lumapit ako sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba sinundan mo si Lara? Tanong ko. Kumunot ang kanyang noo. From now on, I don't want to hear Lara's name. I want to focus on you, Ali. I'll try to be a good husband to you, but don't expect too much. I'll just try. Saan niya? Wala sa sariling kinagat ko ang iba man labi ko at saka napangiti. Ibig ba niyang sabihin kakalimutan niya na si Lara? Ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na bago pa magbagong isip ko. Masungit na utos niya. Nakangiti ako habang kagat ang labi ko na nagmamadaling pumasok sa loob ng kotse niya. Wala siyang imik habang ako na may nakangiti pa rin. Sunod niya pa niyang hawak kong plastic na baso. What is that? He asked me with raised eyebrows. Calamares. Itapon mo muna yan bago ka tuluyang paandarin tong kotse ko. Maotoridad na utos niya sa akin. Uubusin ko lang. Sabi ko naman at nagmamadaling ubusin ang calamares. Napuno ang bibig ko sa pagmamadali. Sinulyapan ko sa Aaron at mas lalong kumunot ang kanyang noon na magsalita akong puno ang bibig ko. Itatapon ko na. Sabi ko dito. Ibang klase. Umiling-iling ito habang bumubulong ngunit naririnig ko. Tinapon ko iyon nang ibaba niya ang tinted window ng kanyang sasakyan. Okay na, ubos na. Tara na. Pagyaya ko sa kanya. Ewan ko ba kung bakit masaya ako. Dahil siguro sunundan niya ako rito or hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit ako masaya. Pwede ba ubusin mo muna yung inunguya mo? Para kang baboy na gutom na gutom. Reklamo niya. Nahihiyang tumingin ako sa ibang direksyon para matapos ko na ang pagnguya ko. There's water in the backseat. Just take it. Basag niya sa katahimikan naming dalawa. Tumingin siya sa akin nang mahirapan akong abutin ng maliit na bota ng mineral water sa backseat. Nakalimutan kong buntis ka nga pala. Saan niya? Saka siya dumungaw sa backseat para kunin ang bote ng tubig.
Binigay niya sa akin iyon. Kagat labil kong kinuha iyon mula sa kanya. Salamat. Hindi man lang ito sumagot. Aaron, nagkausap na ba kayo ni Lara? Hindi ko alam kung bakit bigla na lang dumula sa dila ko ang tanong na iyon. Tumingin siya sa harapan, umigting ang kanyang panga. Huwag na natin pag-usapan pa si Lara. Kung ayaw niya magpakita sa akin, then fine. From now on, I'm going to focus on you and the baby, Ashley. I don't want to hear her name from you anymore. He answered. Hindi ko inaasahan na naging sagot niya. Ano kaya nangyari? Bakit bigla na lang siya nagalit kay Lara? Kanina lang nagalit siya sa akin dahil sa pagpigil ko sa kanya na huwag sundan si Lara. Pero ngayon ayaw niya nang marinig pa ang pangalan ni Lara. Sa pagkakataong iyon na patitig ako sa kanya. Alam ko sa mga salita niya, alam ko nasasaktan pa rin siya. Kaya ba ayaw niya nang marinig pa ang pangalan ng ex niya? Sa pagkakataong iyon, dahil sa mga sari-sari kong naisip ay biglang may kurot sa akin damdamin. He's still in love with his ex. Hindi man niya sabihin pero halata iyon sa mga katagang binibitawan niya. Bakit ko nga ba iniisip yun? Ashley! Napaiktad ako sa biglang pag-untag niya sa pangalan ko. Nakikinig ka ba? Naibalik ako sa aking katinuan. Ang lalim na pala ng iniisip ko. Anong sinasabi mo? May sinasabi ka ba? Kahit saan lumilipad ang isip mo. Umiling-iling ito at saka tuluyang binuhay ang makina sa kanyang kotse. Tahimik kami sa biyahe hanggat makauwi sa bahay. Napagod ako sa kalalakad ko kanina. Pagpasok ay sumalubong sa akin ang iilang lalaki na kabababalang sa makintab na hagdan. Tapos na ba? Naayos na ba sa silid ko? Kaagad na tanong ni Aaron sa mga ito. Maayos na po, Mr. Anderson. Kulang na lang po ay kobre ng kama ninyo. Sagot ng isang lalaki. Ano daw? This is the payment. May iniabot sa Aaron na pera sa mga ito. Maraming salamat po, Mr. Anderson. Tutuloy na po kami. Paalam ng mga ito. Hindi ko maintindihan. Kailangan ko sigurong tanungin si Aaron kung bakit or anong ginagawa ng mga lalaking iyon dito. Aaron, anong ginawa nila sa kama mo? Kaagad na tanong ko na makalabas ang dalawa lalaki. I replace it. I changed it to king size bed. Ang likot mo matulog. Halos mahulog na nga ako sa kama ko kagabi sa sobrang likot mo. You're like a worm being soaked in vinegar. Alam mo ba yun? Sagot niya at sa kanya ako tinalikuran. Huh? Napanganga ako sa sinabi niya. Sumunod kaagad ako sa kanya habang may ngiti sa labi dahil na-realize ko ang sinabi niya. Nabutan ko siyang kausap ang bagong maid. Hindi ko pa siya masyadong kilala dahil kaninang umaga ko lang naman siya nakita. Yaya Nelia, pakiayos ng bedsheets ng kama namin ng asawa ko. Narinig kong utos ni Aaron kaya sumabat ako. Ako nang gagawa. Ako nang mag-aayos ng kama. Sabat ko sa kanilang pag-uusap. Kaagad na napatingin sa akin si Aaron. Kumunot na naman ang kanyang noo. How sure are you that you know how to change bedsheets? Kunot noong tanong niya sa akin. Gusto ko na walang gusot. Dagdag pa niya. Alam ko yun. Saglit lang naman yun eh. Sagot ko at saka tumalikod na sa kanila. Alam ko sinundan ako ng asawa ko dahil naririnig ko ang mga yapak niya. Nagmadali akong tumaas at pumasok sa silid niya. I mean, sa silid naming dalawa. Kinagat ko ang labi ko na maisip na sa iisang kama na lang kami at iisang silid matutulog. Napalunok ako. Kaninang umaga kasi nakita ko ang mga gamit ko na nasa silid niya na. Hindi ko alam kung sino ang naglipat. Hindi ko rin naman naitanong yun sa kanya. Nang makapasok sa loob ng silid ay tumambad sa akin ang kama na tangang foam pa lang ang nakalagay. Ngunit walang cover ang foam. Kailangan ko lagyan iyon ng bedsheets. Narinig ko naman ang pagsarado ng pinto. Nalingunin ko, sa Aaron pala ang pumasok. Sumunod nga siya sa akin. Nagpa-deliver na rin ng bedsheet si Aaron. Ilang minuto lang ay dumating din kaagad. Kaagad kong inayos yun habang pinapanood lang ako ni Aaron. Nakadekwatro pa habang nakaupo. May alam ka rin naman pala sa ganito. Akala ko'y paninira lang sa buhay ng ibang alam mo. Natigilan ako sa sinabi niya. I'm sorry. Yumuko ako. Alam ko naman kung anong ibig niya sabihin sa sinabi niya. Para saan ba sorry mo kung nangyari na lahat? Makahulugan na sabi niya. Napayuko ako. Narinig ko ang mga hakbang niyang papalapit sa akin. I didn't expect him to caress my chin. Look, Ali. I'm trying to be nice to you. But what you did is still in my mind. So don't blame me if I treated you like this. Saan niya nang kabigin niya ang baba ko para mapatingin ako sa kanya?
Our eyes met. My lips parted. Napalunok ako nang bumaba ang tingin niya sa aking labi. Napapikit na lang ako nang tumabingi ang kanyang ulo para angkinin ang labi ko. So unang mabagal ang pag-angkin niya sa labi ko hanggang sa bumilis ang mga kilos niya. Parang uhaw na kailangan niyang uminom ng ilang baso ng tubig. Aaron, itinula ko siya bilang pagtutol. Naisip ko bigla ang nangyari kanina sa ospital. Why? Tanong niya. Kasi hindi niya pinatuloy ang sasabihin ko nang muli niyang hinaplos ang aking baba at saka muling inangkin ang aking labi. This time, he kissed my lips softly. Sa pagkakataon rin na ito'y lumaban ako sa mga halik niya. I wrapped my arm around his neck. Napaungol ako. Sabay kaming napaungol. Pareho kaming nakapikit at tila walang balak na dumilat. Napaiktad na lang ako nang pisilin niyang aking hita. Mas lalo ako napakapit sa kanyang leeg. Ngunit maya-maya lamang inatigilan kami na may marinig na mahinang katok mula sa pinto. Nagkatinginin kami pareho. Chong, sino namang storbo na ito? Inis na sambit niya. Ma'am, sir, nakahanda na po ang hapunan ninyo. Tsaka tumawag din po ang mommy niyo, Sir Aaron, sa telepono. Hindi niya raw po kayo makontak. Sigaw ng maid mula sa labas ng silid. Kumayom ang isang kamao ni Aaron. Now, I'm going to fire Nanny Nelia for disturbing us. Inis na sabi ni Aaron at saka siya kumalas sa akin. Kakasimula lang ni Yaya Nelia, tatanggalin niya na kaagad. Nasa harap kami ng pagkain, dinner time, pareho kaming walang imik ni Aaron. Wala na naman sa mood si Aaron. Parang kanina lang nasa mood naman siyang makapag-usap, pero ngayon bigla siyang nanahimik simula nang bumaba kami at nang mastorbo kami kanina ni Yaya Nelia. Nang lumapit si Yaya Nelia sa amin, sinalinan niya ng tubig ang isa-isang baso namin. Tumingala si Aaron dito at saka nagsalita. Yaya Nelia, isang araw ka na lang dito sa bahay. I'll just give you enough money for you to go home to the province. Sabi ni Aaron dito. Sa isang iglap lang, tatanggalin niya na kaagad si Yaya Nelia na walang maayos na dahilan. Hindi ko akalaing tototohanin niya ang sinabi niya kanina. Tila hindi naman inaasahan iyon ni Yaya Nelia. Sir, bakit po? Ano pong nagawa ko? May nagawa po ba akong mali? Hindi po ba masarap ang luto ko ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Yaya Nelia. Ako naman ay nanatiling nakaawang ang labi. Talagang tototohanin ni Aaron ang sinabi niya kanina. Naawa naman akong bigla kay Yaya Nelia. Bago pa lang siya dito pero pinapaalis na siya ni Aaron. Wala. Napag-isip-isip kung kaya naman ni Ali ang mga gawain dito kaya pwede na kayong umuwi. Sagot ni Aaron. Hindi man lang tumingin sa kausap. Sir, kailangan ko po itong trabaho. Sir Aaron, huwag niyo po sana akong tanggalin. Pagmamakaawa ni Yaya Nelia. I've made up my mind, Yaya Nelia. We don't need a maid in this house. My wife can do the simple task here. Isa pa, yun ang gusto ko. Ang pagsilbihan ako ng asawa ko. Mahabang paliwanag ni Aaron at saka tumingin sa akin. Hindi ko gusto ang desisyon ni Aaron. Hindi nakapagsalita si Yaya Nelia. Bigla ako naawa kay Yaya Nelia dahil baka kailangan niya ang trabahong ito. Tumikim na ako para sumali sa kanilang usapan. Aaron, mahinang tawag ko sa pangalan niya. Tumingin siya sa akin na blanco lang expression. Napalunok muna ako ng malutong bago nagsalita. Aaron, baka pwedeng huwag mo nang tanggalin si Yaya Nelia. Gagawin ko lahat ng trabaho na gusto mo ipagawa sa akin. Huwag mo lang tanggalin si Yaya Nelia. Pagmamakaawa ko sa kanya. Malambot talaga ang puso ko pagdating sa mga ganito dahil naalala ko si Mama. Kumunot ang noon niya ngunit ngumisi ito pagkatapos. Gagawin mo lahat ng gusto kong ipagawa sa'yo, Ali? Are you sure about that? Mas lalo siyang ngumisi. Tumango ako. Oo, ipaglalaba kita. Ipagluluto or kahit na ano. Kahit anong iutos mo gagawin ko, huwag mo lang tanggalin si Yaya Nelia. Please. Muli pagmamakaawa ko. Tumikim ito. Hindi na muling sumulyap sa akin at tumungo. Naging seryoso ang kanya mukha pagkatapos ng mga sinabi ko. Finish your dinner first, and I'll give you a task later. Sabi niya. Ano naman kaya ang task na iyon? Bigla akong kinabahan. Nasa lababo ako na lumapit sa akin si Yaya Nelia. Maraming salamat, ma'am, dahil sa sinabi niyo, hindi ko tuluyan tinanggal ni sir. Walang anuman, Yaya Nelia. Hinawakan ko ang kamay niya. Anong ginagawa niyo? Ako na gagawa niyan. Presinta nito. Gumagawa kasi ako ng coffee ni Aaron. Inutusan niya akong gumawa. May balak yatang magpuyat si Judas.
ayun na sa sariling office niya dito sa bahay. Ako na humanang, medyo maarte pa naman iyon pagdating sa kape. Ang ibig ko po sabihin, alam ko na ang timpla niya pagdating sa kape. Kasi sama ng lasa rin ang ugali niya. Bulong ko dito, sabay kaming napahagikik na dalawa. Nakakasundo ko yata kaagad si Yaya Nelia. Pagkatapos ko magtimpla ng kape ni Mr. Anderson, ay kaagad kong tinungo ang office niya dito sa bahay.